Paano kung ang apat na magkakaibigang sundalo ay biglang nagdesisyon na protektahan ang isang aswang? Isang madilim na gabi noong Hulyo 2018, sa gitna ng malalim na kagubatan ng Barangay San Roque, Burawin, Leyte. Walang kuryente, walang signal. Tanging ang tunog ng ulan sa mga dahon ng saging at ang malayong tunog ng mga tiktik na parang patak ng tubig sa lata. Ayon sa salaysay ni dating Sergeant Ramon Monreyes, 42 anyos, mula sa 8th Infantry Division ng Philippine Army. Ito ang kwento na hindi niya kailanman nakalimutan. At hanggang ngayon, kapag binabanggit, nanlalamig pa rin ang kanyang mga kamay. Si Sergeant Mon kasama ang kanyang tatlong magkakaibigang kasama sa patrol. Si Captain Jose Joey Santos, 29 anyos, mula Samar. Private Miguel Migs de la Cruz, 24 anyos, mula sa Cebu. At si Private Luis naman, Louis Lopez, 26 anyos, mula Leyte mismo. Sila ang tinatawag na magkakapatid sa patrolya. Magkakilala sila mula pa sa basic training noong 2014. Sama-sama sila nakipaglaban sa Mindanao. Sama-sama rin silang napadpad sa Leyte para sa community assistance mission. Tulungan ang mga baryo laban sa NPA at bandido. Pero noong gabing iyon, hindi bandido ang kanilang haharapin. Nasa gitna sila ng 12-kilometrong night patrol mula sa Sitio Mahayahay papunta sa Barangay San Roque. Umuulan ng malakas, basang-basa ang uniforme. Ang flashlight lang nila ang tanging liwanag sa kadiliman. Biglang tumigil si Private Loe. "Sir, narinig niyo ba yon?" Bulong niya. Hindi patak ng ulan. Parang may ibon na may bakal na kuko, pero mabagal at malapit. Parang nasa likod mismo ng puno ng nara na nasa kaliwa nila. "Siguro lang kwago," sabi ni Captain Joey, pero ang boses niya ay nanginginig na. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig nila ulit, mas malapit na ang tunog ng aswang. Tapos biglang may hiyaw. Isang babaeng hiyaw na puno ng sakit. Tumakbo sila patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balite, nakita nila siya. Isang babae, humigit kumulang 35 anyos ang tanyad. Nakahiga sa putik. Ang katawan niya mula baywang pababa ay parang pinaghiwa. Duguan. Nakabitin ang bituka, pero hindi siya namamatay. Ang itaas na bahagi ay ganap na tao. Maganda pa rin ang mukha niya kahit maputla. Mahaba ang buhok. Basa sa ulan. Pero ang ibaba, hindi na tao. Parang may kalahating nilalang na naiwan. "Manananggal." Si Sergeant Mon ang unang nagsalita. "Huwag kayong lalapit, baka bitag yan." Pero si Private Migs, ang pinakabata, biglang lumapit. "Sir, si Aling Celia to, yung taga-barangay na nagbigay ng lugaw sa amin noong nakaraang linggo. Yung asawa niya may sakit. Tinulungan niya kaming maghanap ng gamot." "Totoo, si Aling Celia, ang tawag sa kanya sa baryo, ay isang tahimik na babae na laging may dalang halaman at lugaw kapag may mga sakit. Walang nagsabi ng masama tungkol sa kanya. Hanggang gabing iyon, patayin niyo na ako," bulong ng babae. Ang boses ay mahina pero malinaw. "Mas mabuti nang mamatay kaysa mabuhay na ganito. Pero huwag niyo akong ibigay sa mga tao sa baryo. Papatayin nila ako at ang anak ko." "Anak?" May anak pala siya. Isang 7 anyos na batang babae na naiwan sa kubo malapit sa ilog.
Si Captain Dewey ang unang nag-alinlangan. Sir Mon, hindi siya masama. Nakita ko siyang nagdadasal sa kapilya noong isang araw. Hindi aswang na kumakain ng tao to. Baka pinagmumura lang siya. Sa loob ng 30 segundo, nagdesisyon ang apat na magkakaibigan. Hindi nila siya papatayin. Hindi rin nila siya iiwan. Ginawa nila ang pinakamapanganib na bagay na magagawa ng isang sundalo. Tinakpan nila si Aling Celia ng kanilang combat ponso. Dinampot ang kanyang ibabang katawan gamit ang kanilang tarp. At dinala siya patungo sa isang lumang kuweba na alam ni Private Louie mula pagkabata pa. Doon, sa loob ng kuweba na may amoy na lumot at lumang kahoy, ginamot nila ang sugat niya gamit ang kanilang first aid kit, alcohol at bandage. Habang ginagamot, nagsalita si Aling Celia ng mahina. Noong 2012, may isang mangkukulam sa bundok ang nagmura sa akin dahil hindi ko siya tinulungan sa kanyang masamang gawain. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, nahihiwalay ang katawan ko. Hindi ako kumakain ng tao. Kumakain lang ako ng saging at kamyas para mabuhay. Pero may ibang aswang sa bundok na masasama. Sila ang kumakain ng bagong silang na bata. Pinoprotektahan ko lang ang baryo natin mula sa kanila. Habang nagkukwento siya, narinig nila sa labas ang mga yabag. Mga tao mula sa baryo. May hawak na itak, sulo at asin. May dalawang albularyo na sumisigaw. May aswang. Nahuli natin ang amoy ng dugo. Ang apat na sundalo ang nagharang sa pasukan ng kuweba. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Sergeant Mon. Ito ay military operation. May sugatang sibilyan dito. Umuwi na kayo. Pero ang mga tao ay galit na galit. Aswang yan. Pinatay niya ang anak ng kapitbahay namin noong isang buwan. Si Captain Dewey ang nagpasya. Inihanda niya ang M16 Armalite niya, hindi para papatayin ang mga tao, kundi para paputukin sa ere bilang babala. 3 putok. Ang mga tao ay natakot at tumatras. Sa loob ng 3 oras, nagtago sila sa kuweba. Pinakain nila si Aling Celia ng kanilang emergency rasyon. Kinuwento nila ang kanilang mga buhay. Si Migs tungkol sa nanay niyang may sakit sa puso. Si Louie tungkol sa kanyang nakakabatang kapatid na babae. Si Dewey naman tungkol sa pangarap niyang maging engineer pagkatapos ng serbisyo. Si Aling Celia naman ay nagpapasalamat at binigyan sila ng isang maliit na bato na may ukit na tabi-tabi po. Isang proteksyon daw laban sa ibang aswang. Bandang alas 3 ng madaling araw, nang humupa ang ulan, biglang may malakas na hangin sa labas ng kuweba. Si Aling Celia ay tumayo. Ang ibabang bahagi ng katawan niya ay muling nakadikit. Ngunit sa harap ng 4 na sundalo, muli itong nahiwalay. Ganap na manananggal na ngayon. Ang pakpak ay parang balat ng paniki, ngunit hindi nakakatakot. Parang isang ahingila na sira. Salamat mga anak ko, sabi niya. Hindi ninyo ako pinatay. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa inyo. Lumipad siya palabas ng kuweba. Makalipas ang ilang minuto, narinig nila ang malakas na sigaw ng ibang aswang sa malayo. Parang labanan. Pagkatapos, tahimik na ang gubat. Kinabukasan, bumalik ang 4 sa kampo. Walang nagsalita tungkol dito sa opisyal na report. Sinabi lang nila na nakatagpo ng sugatang sibilyan at nailigtas naman. Pero 3 araw pagkatapos noon, may nangyaring kakaiba. Habang naglalakad sila pauwi sa baryo, biglang may malaking bato na gumuho mula sa bundok. Isang landslide
na sana'y nakapatay sa kanila. Pero may isang malaking anino ang lumipad mula sa puno at hinila sila patungo sa ligtas na lugar. Si Aling Celia pala. Hindi na siya nakita pagkatapos noon. Hanggang ngayon, kapag may bagyo sa Burawin, Leyte, may mga residente pa rin na nakakakita ng isang babaeng lumilipad sa gabi. Pero hindi siya nakakatakot. Parang nagbabantay lang. Si Sergeant Mon Reyes, noong nagretiro noong 2023, ay nagdesisyon na ibahagi ang kwento ng Anonymous. Di lahat ng aswang ay masama, sabi niya. Minsan ang pinakatakot na nilalang ay mas may awa kaysa mga taong handang pumatay ng walang tanong. At ang apat na magkakaibigan, hanggang ngayon, magkakapatid pa rin sila. Tuwing may reunion, pinabanggit nila ang pangalang Aling Celia ng mahina. At humingiti sila ng may takot at pasasalamat. Ito ang totoong karanasan nila sa Burawin, Leyte. Kung ikaw ay nasa probinsya at naririnig mo ang tunog ng mga aswang sa gabi, isipin mo muna bago ka tumakbo. Baka hindi kaaway yon, baka kaibigan lang na kailangan ng tulong. Pero ang tanong pa rin, kung ikaw ang nasa kalagayan ng apat na sundalo, gagawin mo rin ba? Ingat ka palagi, kaibigan. At kung may sarili kang kwento tungkol sa aswang, sabihin mo. Baka ikaw naman ang susunod na magiging totoong kwento